My Old Billionaire Husband. Chapter 14. Ron knew about the marriage contract. Medyo na-shock at nagulat ako nang bigla akong hilahin ni Bebe. Hindi man lang nagpasabi na pupunta siya sa bahay. Bebe, where are we going? Tanong ko. English yun, girl. To the restaurant that I booked. Walang ganang sagot nito. Tumahimik na lang ako. Oo nga pala. He invited me dahil may surprise gift siya sa akin. Hindi ko naman alam na may pa-surprise si Zach at hindi rin ako makalabas ng mansyon. Bantay sarado kay Daddy. Kawawa naman si Bebe. Medyo malayo din pala ang restaurant. Nasa isang hotel. Pero in fairness, maganda naman. Biglang nag-text si Debbie na umuwi na daw sila ni Lara. Naku, hinahanap na ako ngayon ng tigre kong Daddy. Tinagaw ni Ron ang aking cellphone. Bebe, bakit? Nakakunot ng ukong tanong. That's enough. I want you to be mine today. Just leave it all behind. Naku, galit pa rin at napapa-Ingles si Bebe. Sorry na. Ayaw kasi ako palabasin ni Daddy eh. Lambing ko sabay sandal sa kanyang mga braso. Ang sweet lang namin. Ayi! Ang ganda ng surprise ni Bebe. Naka-arrange ang mga table with red roses. Parang nalula na ako sa puro red roses ah. Hala, si Zach nga pala. Okay lang kaya siya? Biglang pumasok sa isipan ko si Zach. Hindi pa pala yun okay dahil sa ipinainom ni Joanna. But I need to spend time with my baby Ron. Kaya yan ni Zach. Ang problema lang ngayon ay napakadaming foods. Busog ako. Paano kaya to? Let's eat. Kanina pa ako naghihintay at hindi kumakain. Nakasimangot na sabi ni Bebe. Kumain na lang ako pero hindi ko talaga kaya at nagalit ulit si Bebe. Why? You don't like the foods? Papalitan ko. Tatawagin na sana niya ang waiter pero pinigilan ko. No baby, I'm just full. Busog pa kasi ako eh. Mahina kong sabi. He chuckled and gritted his teeth. Busog ka at masayang nakikipagkarutan sa matandang yon. Medyo napalakas ang boses niya. At nabigla ako dun. First time ko ito na tinaasan niya ako ng kanyang boses. Medyo na-hurt ako. What are you talking about? Nagsiselos ka ba? Hindi ko natiis na itanong sa kanya. Oo, selos na selos ako. Gusto ko nang patayin si Zach when he is holding your body. Sigaw nito. Nakita ni Bebe? So that means andun siya kanina pa. Bebe, bakit hindi mo ako tinawag man lang or text? Di sana ay nakita na tayo kanina pa. Malungkot kong sagot. Paano kita lalapitan? Idaig mo pa ang presidente sa dami ng bodyguards mo. Galit pa din si Bebe. At ayaw ko ng ganito. Lambingin ko kaya. Bebe, huwag ka nang magalit. Let's spend time together. Baka puntahan ako dito ni Dad. Hindi na naman tayo magkikita ha? Bati na tayo Bebe ha? Lambing ko at nilapitan siya and sit on his lap. Dinig ko ang mahina niyang buntong hininga. Okay, I'm sorry Bebe. Niyakap niya ako at paningala sa akin. He gently caressed my hair and pulled me closer into him. And we shared a romantic kiss. Mainit at puno ng pagmamahal. Namiss ko si Bebe. Ang husay ni Bebe humalik. Lagi ako nakikipaghabulan. Hindi pa ako masyadong marunong eh. Pero, bakit ang husay ni Ron? Ay, huwag na magduda. Mahal ako ni Bebe, sure ako dyan. Pagkatapos ng mainit namin na halikan, ay inaya ako ni Ron sa loob ng hotel suite. Nandun daw ang gift ko nakalagay at ako naman ay excited sa gift kaya agora na kami. Naka-romantic settings ang room. Puno ng red roses ang bed at may heart roses pa sa gitna ng living room. Ang favorite kong big size teddy bears ay nakadecorate din. Let's go, Bebe. Mahinang sabi ni Ron at inakay niya ako papunta sa gitna ng heart. At bigla itong lumuhod. Marriage proposal ba ito? Pero kasal na ako. Ano bang nakain ni Ron? Alexis Jen Buenavista. I promise to love you only in this lifetime. So,
Will you be my lifetime partner in life? Be my one and only bebe until the end? He asked. At ako ay natameme. Ano ang isasagot ko? Kasal na ako, pero partner in life naman. Ewan ko. Bebe, paano tayo magiging partner in life? Ikasal na ako. Malungkot kong tanong. Napabunto ang hininga ito at biglang kinuyom ang kanyang mga kamao. Parang galit ulit si Bebe. Ano naman kasi klaseng tanong yun? That's why I'm offering you a partnership, Alexis. Kahit kasal ka na sa papilang yan, I want to be your partner until the end. Hindi mo ba gusto? Maamong tanong nito. Pero kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Siyempre, gustong-gusto ko yun. Yes, Bebe. I am your partner forever. Masaya kong sagot at binuksan ni Ron ang maliit na jewelry box. Akala ko ay singsing ang laman nito. Kwintas pala. Isang infinity white gold necklace. Tumayo si Ron at pumunta sa aking likuran. Hinawi ang maganda kong buhok at ikinabit ang white gold infinity necklace. At bagay siya sa liig ko. Iniharap ako ni Ron at muling siniil ng halik. Pero ngayon ay kakaiba. Mapusok ang mga halik ni Ron. At ako ay parang nadadarang sa init na pinapadama niya sa akin. Nag-alab ang aming mga halik at dahan-dahan akong pinahiga ni Ron. He unzipped my dress from the back and pulled it down. And now, I am in my emerald underwear. At ang mga mata ni Ron ay parang luluwa na sa labis na pagnanasa. He kissed me again hungrily. Yung parang nagutom ng isang linggo na halos hindi na ako binigyan ng chance na makahinga pa. Dahan-dahan dumapang ang mga kamay ni Ron sa aking maumbok na harapan. At biglang nag-flashback ang mukha ni Zack at ang aming napagkasunduan na kontrata. Agad kong itinulak si Ron at bumangon. Muli kong isinuot ang aking emerald dress. Bakit? Galit na tanong ni Ron. I'm sorry, Bebe. Bawal ako makipag-ano. Nasabi ko na lang bigla. At si Ron ay natawa ng malakas. Are you joking? 24 years old ka na, Alexis. Bakit bawal? Don't tell me na may nangyari na sa inyo ni Zack. Umuusok sa galit ang ilong na tanong nito. Wala pa. Nauutal ko na sagot. At biglang namilog ang mga mata ni Ron matapos marinig ang aking sagot. What do you mean wala pa? May balak ka? Galit na tanong niya. Bebe, I'm sorry, but no choice ako. Nakayuko kong sagot. It's now or never na. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Anong no choice? You can say no. Gusto mo na ba ang matandang Zack na yon? Halos makita ng ugat sa liig ni Bebe sa lakas ng kanyang boses. Nandito lang naman ako sa malapit at ang sakit na ng eardrum ko. Pero gusto ko si Zack bilang kaibigan ngayon. Kapag iyan ang isinagot ko, I'm sure magagalit din si Bebe. I already agreed, Bebe, and signed the contract, sagot ko. At lalong naguluhan si Bebe Ron. Anong sign? Anong contract? Sigaw ulit nito. Baka magkatonsil na si Bebe niyan. It's a contract na pwede pa rin tayo magkita in exchange of giving Zack an ear. At bawal ako makipag-ano sa iba, Bebe. Kay Zack lang. Medyo humina ang boses ko sa last part ng aking sinabi. Pero malinaw na narinig ito ni Bebe. Napahilamos siya ng kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Bullshit! Sigaw nito at kawawa ang mga red roses dahil ibinalibag niya sa dingding. At natatakot na ako mga besh, mga girls. Parang halimaw lang si Ron na handa akong kainin ng buhay. Bakit ka pumayag? Galit na tanong nito. Pero teka nga, kanina pa si Bebe sigaw ng sigaw ah. Halos mabingin ako. Bakit? Gusto ko ba ang ganitong sitwasyon? Makapagmalita rin nga. Ginawa ko ito para makita at makapiling ka, Bebe. Kung pwede lang pumili, ginawa ko na rin. But as I've said, I have no choice. Zack didn't give me a choice. It's either I will grab it or leave it.
Siyempre, pipiliin kong makapiling pa rin kita. May pa-emote na rin ako with matching tears na yan. Magdrama rin tayo kahit minsan mga girls. Biglang nag-iba ang expression ng mukha ni Bebe. Effective! Nilapitan niya ako at niyakap. Siyempre, hindi ko matitiis si Bebe. I hugged him back at inamoy ang mabango niyang men's cologne. I'm sorry. Madamdaming sabi nito. Okay lang, Bebe. Mahal kita. Alam mo yan. Kahit huwag kang magduda. Sabi ko sa kanya. I know. Pero ang hirap tanggapin na iba ang nagmamay-ari ng katawan mo. Mahinang sigaw ni Ron. Oo nga naman. Paano ba ito? Hindi kami pwedeng tumakas dahil tsak na hahanapin kami ni Daddy kahit saan man kami magpunta. And speaking of the devil, biglang bumukas ang pintuan at iniluwa ang 10 men in black. Sino pa ba? Ang mga bodyguards nila Daddy at Zack. Humigpit ang pagkakayakap ni Ron sa akin. Kahit na lumaban pa kami, ay useless pa rin ang daming asungot na bodyguards. Bumitaw ako kay Ron, pagod na ako makipagrambulan pa, na wala rin naman patutunguhan. Huwag na, Bebe. Uuwi na ako. Mag-iingat ka, ha? Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi. At ako'y kanyang hinila palapit at hinalikan ulit sa aking mga lapi. Nakarinig ulit kami ng pagtikhim sa aming likuran. Sino pa ba? Si kuyang bodyguard lang naman. Hi, hindi ka na naman makikita si Bebe ko. Niyakap ko siya ng maghigpit bago ako mapaalam. Pag uwi ng mansyon, andun na sina Daddy at Mommy. Nakaabang ang tigre. Seryoso ang mukha ni Daddy. While si Mommy ay palagi namang kalmado yan. Saan mo ba nilagay ang lahat ng kahihiyan mo? Galit na tanong ni Daddy habang nasa bungad pa lang ako ng pintuan. Kung sabihin ko kaya ang tungkol sa kontrata namin ni Zack. Pero ayaw ko naman magalit siya sa akin. And speaking of pangit, nasaan siya? Hinanap ng mga mata ko si Zack pero wala siya sa paligid. Baka natutulog na siguro. Ang puso mo, Han. Relax ka lang. Kalmadong sabi ni Mommy habang hinahagod ang likod ni Daddy. Wow, sana all sa dalawang ito. Swerte ni Daddy at napakabait ni Mommy. At malas kamo ni Mommy at napakasungit ni Daddy. Sino ang kakalmahan? May asawang tao at may sakit pa. Iniwan lang para sa lalaki niya. Sigaw ni Daddy. Pero si Zack may sakit. Dali-dali akong umakyat ng hagdan. Bahala ka dyan, Daddy. Sumigaw ka hanggat gusto mo. Pagpasok ko sa kwarto ay andun si Zack. Nakatalukbong ng kumot at nanginginig. Okay lang kaya siya? Zack, okay ka lang? Ano ang masakit sa'yo? Tatawag na ba ako ng doktor? Tanong ko. No! Sigaw niya. Nagulat ako dun Buisit na Joanna. Baka pati sa gamot ay allergic si Zack. Pag nagkataon, kawawa naman siya. Zack, allergic ka ba sa gamot? Mahinang tanong ko. Yes, maikli niyang sagot. Try ko nga kumuha ng ice cubes para maibsan man lang ang nadarama niyang init. Baka ito makatulong malamig. Ilagay mo sa katawan mo. Offer ko. Tinanggal niya ang kumot at idinungaw ang kanyang mukha. Gustuhin ko mang matawa ay pinilit kong magpakahinahon. Parang hinog na kamatis ang mukha ni Zack sa pula at ang cute niya tingnan. Iniabot ko sa kanya ang ice cubes pero nanginginig ang mga kamay niya. Put it in my stomach. Utos niya at binuksan ang kumot hanggang bewang. And Zack's 8-pack abs ay inviting me again. Ganda talaga ng katawan niya. In fairness, this time ako ang nanginig while putting the ice cubes in his stomach. Ang abs mga besh! Pumikit siya at medyo naginhawaan ang pakiramdam niya. Dinamihan ko pa ng lagay kasama na sa may arms niya at ang mga kamay. Nilagyan ko rin. At sa hindi inaasahang disgrasya ng pagkakataon, na out of balance ako at diretso ang bagsak sa mga bisig ni Zack. What the F? Nakakandong lang naman ako sa kanya. It's dangerous and bad. Baka mabuntis ako ng di oras nito. Help me! Ooh. At dyan nagtatapos ang ating chapter 14
please stay tuned for the next chapter and thank you for listening. And please hit the subscribe button if you want to continue listening sa magandang love story ni Zach and Alexis. Thank you all.